At gagawa ka ng isang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan, na kahoy na akasya iyong gagawin. Isang siko magkakaroon ang haba niyaon, at isang siko ang luwang niyaon. Parisukat nga, at 2 siko magkakaroon ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At iyong babaluti ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon, at ang mga tagiliran niyaon sa palibot, at ang mga sungay niyaon, at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo yaon ng 2 argolyang ginto sa ilalim ng kornisa, sa dakong itaas ng 2 tagiliran iyong gagawin, at magiging suutan ng mga pingga upang mabuhat. At ang iyong gagawing mga pingga ay kahoy na akasya, at iyong babalutin ng ginto. At iyong ilalagay sa harap ng tabing na nasa siping ng kaban ng patutuo, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo, na aking pakikipagtagpuan sa iyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw niyaon ng kamangyan na mababangong espesya, tuwing umaga, pagka kanyang inaayos ang mga ilawan, ay susunugin niya. At pagka sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa hapon, ay kanyang susunugin na isang kamangyang palagi sa harap ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga lahi. Huwag kayong maghahandog ng ibang kamangyan sa ibabaw niyaon, o ng handog na susunugin, o ng handog na hari naman, at huwag kayong magbubuhos ng inuming handog sa ibabaw niyaon. At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana, minsan sa 1 taon. Kanyang tutubusin sa sala na minsan sa 1 taon, ng dugo ng handog dahil sa kasalanan, sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan nga sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Pagbilang mo ng mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila, ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanilang kaluluwa sa Panginoon. Pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila, pagka iyong binibilang sila. Ito ang kanilang ibibigay, bawat maraanan sa kanila na nangabibilang, kalahati ng 1 siklo, ayon sa siklo ng santuaryo. Ang 1 siklo ay 20 gera. Kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nangabibilang mula sa 20 taong gulang na patanda ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi, at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso, upang paghugasan. At iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan, at ng dambana, at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay, o pagka sila'y lumalapit sa dambana na mga siwa, upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa, upang huwag silang mamatay. At magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya,
at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Bukod dito'y nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya, ng taganas na mira ay 500 siklo, at ng mabangong kanela ay kalahati nito, 250, at ng mabangong kalamo ay 250, at ng kasya 500 ayon sa siklo ng santuario, at ng langis ng oliba ay 1 hin, at iyong gagawing banal na langis na pangpahid, 1 pabangong kinatha ng ayon sa katha ng manggagawa ng pabango, siya ngang magiging banal na langis na pangpahid. At iyong papahiran niyaon ang tabernakulo ng kapisanan, at ang kaban ng patutuo, at ang dulang, at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon, at ang kandelero, at ang mga kasangkapan niyaon, at ang dambanang suuban, at ang dambana ng handog na susunugin, 10 ng lahat ng mga kasangkapan, at ang hugasan, at ang tungtungan. At pakabanalin mo upang maging mga kabanal-banalan, lahat ng makahipo sa mga yaoy magiging banal. At iyong papahiran ang langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at iyong papagbabanalin sila, upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin, ito'y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha. Banal nga at aariin ninyong banal. Sino mang kumatha ng gaya niyan, o sino mang gumamit niyan sa isang taga-ibang lupa, ay ihihiwalay sa kanyang bayan." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magdala ka ng mababangong espesya, estakte, at onika, at galbano, mabangong espesya na may taganas na kamangyan, na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamangyan na 1 pabangong ayon sa katha ng manggagawa ng pabango, na tinimplahan ng asin, na pulos at banal. At iyong didikdikin ang iba niyan ng durog na durog, at ilalagay mo sa harap ng kaban ng patutuo, sa loob ng tabernakulo ng kapisanan, na aking pakikipagtagpuan sa iyo, aariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamangyan na inyong gagawin, ayon sa pagkakathanian, ay huwag ninyong gagawin para sa inyo, aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin, ay ihihiwalay sa kanyang bayan."